Con. Amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa mga entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong Biyernes at 3 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating pong headline, Senate Impeachment Court handa na sa impeachment trial. Sa Lunes, VP Sara Duterte pinahaharap. PNP naka-full alert status sa Metro Manila sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa kinasuhan na po ng plunder na raffle na sa Sandigan Bayan. Oil price hike nakaumang sa susunod na linggo. Diesel at kerosene posibleng taas presyo ng 3 piso bawat litro. Konsihal na ng away na isang LTO officer sa rally ng INC gigisahin ng Quezon City Council. Grade 8 student inatake, hinabol ng saksak ng 5 minor de edad sa Las Piñas City, sugatan. Potential super typhoon posibleng pumasok sa PAR sa susunod na linggo. Sa TNT Global News, 4 na po patay nang mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa Pakistan. Sa ating sports, Siargao, kabilang po sa 2026 Championship Tour stop ng World Surf League. Sa TNT Showbiz, Bini, Tourism Ambassador na ng Pilipinas ayon sa DOT. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, pinadadalo ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte para sa pagsisimula ng paglilitis sa araw ng Lunes. Hakbang ay alinsunod sa Rule No. 7 ng Rules of Procedure ng impeachment trials at bate sa writ of summons na unang ipinadala sa pangalawang Pangulo noong May 19. Ayon po sa abiso, inutusan si Duterte na sumipot sa opening ng impeachment trial o di kaya ay sa pamagitan ng kanyang abogado. Itinakda ang pagsisimula ng paglilitis sa July 6, ganap na alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Pagkatapos po ng State of the Nation address naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, i-adjust daw po ang impeachment proceeding sa tuwing Martes hanggang Huwebes, ganap na alas 2 din ng hapon. Si VP Sara ay naharap sa reklamong paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng publiko, graft and corruption, bribery at iba pang uri ng impeachable offenses. Sa sentro muna ang pagtalakay sa mga mosyon ng depensa at prosekusyon sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
Ito ang pagtaya ni Manila Representative Joel Chua, isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Team kung saan ay inaasahan na magkakaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Chua, may opening statement din ang magkabilang panig. Kukumpirmahin na rin kung sino talaga ang presiding officer ng Senate Impeachment Court. At sabi pa ni Chua, baka ang presentation of witnesses ay gagawin sa ikalawang araw na o sa July 7. Sa 5 araw na pre-trial conference, nagsumite ng iba't ibang mosyon ng prosecution team. Kabilang dito ang tanong kung papayagan ang private prosecutors na makiisa sa proceedings at kung pabubuksan ang sealed box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Matatandang hindi na pagdesisyonan ng Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. ang naturang issue dahil nagsilbi lang siya na receiver sa marking of evidence. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ngayon ay walang ibang presiding officer ang impeachment court nalilitis sa kaso ni BP Sara kundi si Senate President Sherwin Gatchalian. Ito po ang kanyang kinumpirma habang patuloy naman ang paghanda sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Ayon po kay Gatchalian, nakanda na siya at patuloy na naghahanda para sa impeachment trial. Ngunit hindi nito isinasara ang posibilidad na may piliing iba ang kanyang mga kasamaan sa Senado na magsisilbing presiding officer. Basta sa kanyang panig ay tuloy ang kanyang paghahanda. Sa ngayon po ay kanyang pinag-aaralan ng technical na aspekto sa pamuno naman sa impeachment proceedings kasama na ang impeachment rules. Inamin din itong mahalagang pag-aralan ng merito ng kaso dahil dito ibabatay ng mga senator judges ang kanilang desisyon. Pero nung kahapon nire-review ko lang kayong dun sa impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada, ang naging presiding officer pala ay hindi senador, kundi Chief Justice Davide. Oo, di ba? So pwede pala yung gano'n na hihingi ka ng iba o mag-a-appoint ka ng ibang mag-presiding officer. Sa magiging desisyon nila. Ng ruling siguro ng impeachment court. Magkakaalaman niya sa Lunes. Samantala, tiwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magiging patas ang mga senator judges para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, hindi nila itinatanggi na tinitingnan din nila ang numero. Pero umaasa pa rin na anya sila na ang mga uupong hukom ay titingin pa rin kung ano ang mga nakalatag na ebidensya at hindi magdedesisyon batay sa kanilang political affiliation. Kasado na ang pagbubukas ng impeachment trial sa July 6 pero sa ngayon tumanggi munang sumagot si Powa kung haharap na ba rito si Vice President Sara Duterte. Ang pananaw naman po ng depensa dyan ay talagang dapat bigyan natin pauna ng benefit of the doubt, no, lahat ng magiging senator judges natin, anuman ang kulay ng kanilang politika. So sa atin naman po, we believe that they will basically decide based on evidence. So sa atin, siguro bigyan muna natin ng benefit of the doubt. Kung meron mga kinikilingan, makikita naman po ng publiko yan, no? Makita naman ng taong bayan yan. Pero sa tingin ko naman, no, ang senator judges naman natin bilang mga senador, sabi nga nila, they are 24 independent states, hindi ba? So, sa tingin ko, umaasa naman po tayo na magiging patas ang paglilitis. Si Attorney Michael Powa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, balik full alert status sa Lunes ang National Capital Region Police Office sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay matapos namang ibaba sa heightened alert ng hanay matapos naman ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Deklarado ng pulisya na pangkalatang mapayapa ang INC rally sa kabila ng tensyon sa unang araw ng pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Wala namang naitalang major untoward incident nang ilipat ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Nakahanda na ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa Lunes, July 6.
Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, aabot sa 6,000 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar at ang mga dadalo sa pagdinig. Bukod dito'y wala pa umanong natatanggap ang PNP na special request para sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises. Yan po ang pahayag ni Police Colonel Allen Reyco. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, kinasuhan ng Office of the Ombudsman ng Plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po ito ng 75 million pesos na campaign contributions na manoy hindi niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong nakalipas na eleksyon sa pagkasenador noong taong 2025. Kasabay ding kinasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo ang mga manoy campaign donors na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espirito at Aristotel Baluyot Viray. Natanggap umano ni Marcoleta ang donasyon nang siya ay kinatawan pa ng Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty o SAGIP Party List. Una nang nagpalabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta at sa 3 kapwa-akusado habang isinasagawa ang paunang investigasyon sa kaso. Iginiit naman ng Ombudsman na may matibay na ebidensya sa likod ng hinaing plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor at sa 2 iba pa sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ayon sa Ombudsman, ang kaso ay may kinalaman sa inaming pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos cash donations na hindi nakadeklara sa kanyang SALN at campaign finance report. Binigyan din ng Anti-Graft Court na hindi makatuwiran na rason ang utang na loob para sa pagtanggap at hindi deklarado hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng naturang donasyon sa kanya. Ang naturang kaso ay mareresolba sa korte kung saan itinuturing na inosente si Marcoleta hanggat hindi napatutunayan ang kanyang pagkakasala. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala na i-raffle na sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at iba pang kaugnayan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po ito ng manoy pagtanggap at hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 milyong pisong campaign donations noong halalan taong 2025. Napunta sa 3rd Division ng main plunder case na non-bailable habang napunta naman sa 4th Division ng kaso ni dating Congressman Mike Defensor, sa 6th Division naman ng kay Joseph Espirito at sa 1st Division naman kay Aristotel Viray. Ipinagbabawal sa Presidential Decree No. 46 ang pagtanggap ng regalo ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pagbibigay ng mga pribadong individual sa anumang okasyon kabilang ang Pasko. Samantala, nakaamba ang taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng piso hanggang 3 piso kada litro ng ang parehong diesel at kerosene. Ganun maaari namang bumaba o kaya naman ay tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Maaari pa rin namanong magbago ang mga numero depende sa resulta ng huling araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado ngayong Biyernes. Ang gobyerno pa rin ang nagtatakda ng minimum price rollback at maximum increase sa petrolyo. Nang ibig sabihin ay kailangan itong sundin ng oil companies. Binanggit ng mga impormante sa industriya na bagamat kumalma ang presyo ng krudo, tumaas naman ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates dahil sa senyales ng masikip na supply sa merkado. Akala ko ba ng 3 araw na kalakalan bumaba? Bakit ngayon tumaas na naman o tataas na naman ang presyo?
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman hindi pa rin ramdam ng mga manggagawang Pilipino na upper middle income economy ng bansa dahil naman sa kapos pa rin ng sweldo para sa mga gastusin. Ito po ayon kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya na iginiit ang kahalagaan ng pagsuporta ng Marcos Jr. Administration sa isinusulong na legislated wage hike sa Kamara para sa pantay-pantay na aumento sa buong bansa. Dapat na niya i-certify as urgent bill ni Pangulong BBM ang nationwide 200 pesos na minimum wage hike kung saan isa si Sendanya sa pangunahing may akda ng House Bill number 766. Dagdag pa ni Sendanya, dapat daw pong kunin na pagkakataon ng gobyerno ang reclassification ng World Bank para maramdaman ng mga manggagawa ang pagunlad umano na ekonomiya at huwag niyang gamiting excuse ang 85 pesos wage hike sa NCR para isantabi ang panukalang legislated minimum wage increase dahil lubhang kapos pa ito. Sa iba pa nating mga balita, sinaksihan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga dokumentong magpapalakas na kooperasyon ng Pilipinas at Canada. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Tourism at ang Department of Industry ng Canada para sa tourism cooperation. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, nangangahulugan ito ng mas marami at madalas na flights sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Mayroon ding MOA o Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts at ang Department of Canadian Heritage on Culture Cooperation kung saan ay nakapaloob ang scholarship ng students exchanges. Gayon din ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources Cooperation sa pagitan ng Department of Migrant Workers at ng Department of Citizenship and Immigration ng Canada para sa Labor and Migration Cooperation na layong palakasin ang proteksyon para sa migrant workers at sa sa isinusulong na ethical recruitment. We welcome the signing of the Status of Visiting Forces Agreement in November 2025 in Manila, the signing of the Mutual Logistics Support Arrangement, and the Statement of Intent on Strengthening Defense Cooperation between the Philippines and Canada just 2 weeks ago in Ottawa. A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. Si Pangulong Bongbong Marcos. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, opisyal nang inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at ng bansang Canada sa isang tinatawag na strategic partnership. Kasunod pa ito ng matagumpay na bilateral meeting na dinaos ng dalawang pinuno sa Vancouver, Canada. Ayon po kay Pangulong BBM, inatasan nila mga foreign minister ng dalawang bansa na bumuo ng isang plan of action para sa mga napagkasunduang kooperasyon. Sa panig naman ni Prime Minister Carney, binigyan din ito na magiging malaking bagay daw po ang pagpapalakas ng kalakalan o trade sa mas malalim na relasyon ng Pilipinas at ng bansang Canada. Layunin po ng pinalawak na ugnayang ito na paigtingin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa harap ng mga nagbabagong hamon at sitwasyon sa pandaigdigang komunidad. We welcome the signing of the Status of Visiting Forces Agreement in November 2025 in Manila, the signing of the Mutual Logistics Support Arrangement, and the Statement of Intent on Strengthening Defense Cooperation between the Philippines and Canada just 2 weeks ago in Ottawa. A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. Nasa bansang Canada pa rin si Pangulong BBM hanggang 4th of July para sa kanyang 4 na araw
na official visit sa naturang bansa. Magsasagawa ang konseho sa lungsod Quezon ng impartial investigation kay Councilor Ranulfo Lodovica matapos mag-viral sa social media ang video ng kanyang pagharap sa isang enforcer ng Land Transportation Office. Nangyari ang insidente habang may rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA malapit sa People Power Monument, kung saan makikitang sinita ni Lodovica ang LTO personnel na nagsasagawa ng operasyon. Ayon sa City Council, hindi nila binabaliwala ang opinyon ng publiko pero dapat itong tugunan ng patas, walang kinikilingan at may due process. Aalamin ng konseho kung ang kilos ni Lodovica ay naaayon pa sa standard of conduct para sa mga halal na opisyal. Paalala nila, ang pananagutan ay laging may kaakibat na respeto, profesionalismo at pagkilala sa dignidad ng iba. Isang pagkakataon na anila para pagtibayin ang ethical leadership at responsableng serbisyo publiko. Samantala, iginiit ng LTO na ginagawa lamang ng kanilang tauhan ang kanilang trabaho na naaayon sa kanilang mandato. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo,
And that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tonight, Ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Update muna tayo mula po dyan sa paligid daw po ng Sandigan Bayan. Bantay sarado, pwersa ng PNP naka-deploy. Abay, bakit? Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Standby, Edwin Duque. Samantala naman, sugatan po ang isang grade 8 student matapos umano itong pagsasaksakin ng kapwa minor de edad
sa labas ng kanyang eskwelahan sa Las Piñas City. Base po sa report ng Las Piñas City Police, katatapos lamang daw po ng klase at bibili lang sana ng inumin ng biktima kasama naman ng kanyang kapatid at ilang kaibigan ng biglang lapitan at pagbabatuhin ng hollow blocks ng grupo daw po ng 5 menor de edad na pawang mga suspect. Bagaman nakaiwas ang biktima, hinabol pa rin sila ng mga suspect na armado ng patalim kung saan doon na ito nasaksak sa kanyang likod at maging sa kanyang leeg. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pulis na nakadeploy malapit sa eskwelahan, agad namang naresto ang 4 sa mga suspect habang patuloy namang hinahanting ang mismong nanaksak sa biktima. Samantala, nagpasaklolo ang Department of Education sa Philippine National Police at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno kaugnay ng ulat ng grooming o tila panghihikayat ng ilang extremist group sa mga nakakasalamuhang estudyante online. Ito po ang itinuturong dahilan ng pagiging mapusok ng mga suspect sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban. Aminado naman ang DepEd o si DepEd Secretary Sani Angara na bago sa kanila ang usapin, kaya simula noong nakaraang linggo ay nagpapabriefing na sila sa PNP at Department of Information and Communications Technology o DICT. Medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, yung mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT, because sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale of these actions. Yan ang ibinunyag ng Senado na maraming naiimpluwensyahan ng transnational group na 764 na pati na ang namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. TNT Tomorrow's News Tonight. Ating balikan mga kaibigan ng report mula kay Edwin Duque mula po dyan sa may Sandigan Bayan. Go ahead, Edwin. Ray, kanina ay nag-deploy ng PERSA ang district sa lobispo ng Sandigan Bayan. Nagsagay na rin ang natin sa labas yung magagawin at command post kung sakaling na mag-deploy. Nag-deploy pa ng karagdag at safety para sa seguridad sa palikot na daan niya. Matandaan na kanina na rin ay nagtapa ng ating pagkera sa Sandigan at naghahandaan yung pinagpagahan yung mga reaksyon sa mga itulo kay Senatora Sandy Marcoreta. Kaya ngayon ay kanya-kanya na po nag-ulian at sabarang mga media wala sa Sandigan Bayan sa Quezon City matapos ng tapon na pag-aasabay kung may ilalabas para pa rin. May Senator Sandy Marcoreta, nagtay sa kapit partner at lamang sino pa. Edwin. Yes, marami bang tao dyan sa may Sandigan Bayan ngayon? Nagtay tayo, hindi na tayo halos wala na napataan na may rate. Pero ang gawa ng kulitan ay Edwin, pihit ka ng kaunti, yung signal mo nawawala. Signal mo, Edwin? Oo. Alright, ito, nasa labas tayo, no? At idikit mo nga yung yung bibig mo sa mouthpiece. Sa mouthpiece. Kanina na ay nag-deploy ng PNP sa loob na pinakapakuran at naglagay na rin ang tent doon sa mismong gaba ng Commonwealth at doon ang mismong para ng Sandigan Bayan. Ilang seguridad doon sa mga posibleng reaksyon ng matapos pa ilan ng Kapit Bater si Rolando Marcoleta ng Office of Ombudsman. Pero wala naman sinasabi, pero bata ito sa ating naririnig yung hindi nasa reaksyon ng mga umitulo sa kanya. No? So anong naulinigan nyo dyan? Meron bang ilalabas na arrest warrant? O nailabas na? Nakairay, no? Wala na pang ilalabas. Kasi yung mga inakita na media na sa dati nilang nakausap siya ni Secretary Digit Putulia, wala pang araw. Wala pa. Kaya nag-aantay pa rin, no? Bago ng taman, mga babaya, baka po nag-antero, kaya
Nag-aalisan na rin tayo. Saka rin, katapos pa ba? Dahil matapos po kung sino mga remote na wala. Pero yung iba ay nanatili na sabay pa rin. Pero mamaya, pag gabi, yun yung kanilang side. Pero na bumoso yung mga malakas na ulan, pero matapos ng alas natin oras na Bumuso ulan. pero sa bahagi na Pasensya ka na, inuulit ko yung sinasabi mo kasi nahirapan tayo. Masyadong mahina ang signal mo, Edwin. Mas malakas pa yung ugong. lapas na tayo Para kang may party line. Dahil nasa ilalim tayo ng landing. Ay malakas ang ulan ngayon, no? Pero pa ba ay normal pa rin sa lugar, pero yung kapaganda ng PNP ay natiling sa sa pagoran at sa bayan. Alright. Yan ating report sa kinagulat na dito sa Pilipinas. Samantala, 2 regional wanted person arestado naman ng NCRPO sa Quezon City at sa Northern Samar. Ibalita mo yan, RH27, Noche Cacas. Kises at Lakay Ray at limbog sa operasyon ng National Capital Region Police Office ang 2 most wanted persons sa 2 magkakahiwalay na lugar sa Quezon City at Northern Samar. Unang nakwelyuhan sa barangay Paang Bundok sa Quezon City ang 33 anyos na pisisyan na sa Regional Top 10 at Most Wanted Person, Top Station Wanted Person ng Laloma Police Station sa kasong rape na walang pensa at sexual assault na may 180,000 pesos na pensa. Sa hiwalay na operasyon, naaresto naman sa ang 56 anyos na akusado sa barangay Emelda, Catarman sa Northern Samar. Batay sa report, 5 counts sa qualified rape at 3 bilang naman na rape by sexual assault ang akusado. Diin ng NCRPO, walang individual na nakakatakas sa batas na kahit pa magtatago ay matutuntun sa tulong ng komunidad. RH27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you. Salamat, Noche Kaka. Samantala, 2 high-value individual naulian daw po ng higit sa 1.3 milyong pisong halaga daw po ng shabu. Diyan po sa Rizal, arestado. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, nakasabi at Miss Kisses, itong matagumpay ang sinagawang operasyon nga ng Municipal Drug Enforcement Team ng Binangaw ng PNP na nagresulta nga ng pagka-aresto ng 2 drug suspect na pawang high-value individual at nasa drug watchlist sa ginawang bypass operation. Kinilala ang mga arestadong suspect na sina alias Kakay, 45 anyos, at si alias Nonoy, 27 anyos. Batay sa ulat na tanggap ni Police Colonel Attorney Eliasar Barber Jr., Provincial Director ng Rizal, isinagawa ang operasyon ng Municipal Drug Enforcement Team sa batay sa ginawang intelligence driving nagpositibo nga ang 2 suspect na sinasabing source nga ng droga sa banggit na bayan. Agad ikinasa nga ang drug operation na nagresulta ng pagka-aresto ng mga suspect. Nasamsam sa mga suspect ang may 2 pakete at 2 nakataling plastic at ito'y naglalaman ng hininalang shabu na may kabuoang timbang na 202.27 gramo at ito'y may halagang 1,375,436 pesos at nakumpiska rin ang 2 cellphone na sinasabing naglalaman ng mga transaksyon nga ng mga suspect at 1 motorsiklo na ginamit nila sa pag-transaksyon, pag-cooperate yung pag-transaksyon dito nga sa mga otoridad. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng Binangaw ng PNP Police Station ang mga arestadong suspect habang ito'y naharap sa kasong RA 9165. Federico Manalili para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Maraming salamat, Ka Fed. Samantala naman,
Tinataya hong papasok sa Pilipinas ang potential super typhoon sa susunod na Martes o Miyerkules. Ito po ay ang Tropical Cyclone Bavi na naging typhoon category ngayong pong araw nito ng Biyernes. Ang bagyo ay namataan kanina umaga sa layong 3,400 kilometro silangan ng southeast ng Luzon. Taglay po nitong pinakamalakas na hangin na 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin abot naman sa 150 kilometro bawat oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Magiging super typhoon daw po ang naturang bagyo sa pagtawid sa Northern Marianas Islands sa Lunes, July 6 hanggang sa ito'y pumasok sa PAR sa araw ho ng Martes o sa Miyerkules. Kapag nasa PAR na, ito po ay papangalanan sa bagyong Super. Wow, super! Inday. Wow. Hindi inaasahan na, superhero na maglalan po ang bagyo. Subalit, palalakasin po nito ang hangin habagat na magdudulot daw po ng pagulan sa western sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, abiso po sa mga motorista pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Pasay City kasabay po ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Sa abiso po ng Pasay Traffic and Parking Management Office, kabilang dito po ang northbound at southbound ng JW Jokno Boulevard, itong Jokno Boulevard, hanggang sa Seaside Boulevard patungo ng Atang de la Rama Street. Pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan muna sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Iiral ang road closure tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, sabat na pong patay na mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa Pakistan. Report mula kay Wina Pearl Hesoro, Miss Wina. Umabot na sa 40 ang nasawi habang 8 naman ang nasugatan matapos mahulog sa malalim na bangina ang isang pampasaherong bus sa Pakistan ngayong Biyernes. Ayon sa mga otoridad, bumabiyahe ang pribadong intercity bus mula sa lungsod ng Quetta patungong kabisera ng Islamabad kung saan mayroon itong sakay na 48 na pasahero nang mangyari ang aksidente. Agad naman umanong nabigyan ng paunang lunas ang 8 sugatan bago isinugod sa pampublikong ospital. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa naturang aksidente. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa atin namang TNT Sports, Siargao, kabilang po sa 2026 Championship Tour stop ng World Surf League. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Panibagong kasaysayan sa larangan ng surfing ang naitala ng Pilipinas ngayong taon. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Pilipinas ang isa sa mga stop para sa 2026 Championship Tour ng World Surf League, partikular na sa pamosang Cloud9 sa Siargao. Ayon sa WSL, isa na ngayong Championship Tour stop ang Philippines Pro para sa taong 2026 at 2027 mula sa dating qualifying series event lamang. Dahil dito, lalahukan na ang nasabing kompetisyon ng mga pinakamagagaling na surfer sa buong mundo. Hindi na baguhan ng Pilipinas sa hosting ng international surfing competitions dahil noong 1996 pa lamang ay nagsimula na ang Siargao International Surfing Cup na naging qualifying event ng WSL simula noong 2014. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, Bini, Tourism Ambassador na raw po sa Pilipinas. Ating lamin sa report ni Don Carlos. Opisyal nang ipinakilala ng Department of Tourism o DOT ang Nations Girl Group na Bini bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas. Ilang buwan niya makalipas ang kaliwat ka ng post ng Blooms at iba pang individual na gawin ng ambassador ang Bini dahil sa successful performance nito abroad. Ayon sa DOT, magiging katuwang nila ang Bini sa pagsulong at pagpapalakas ng turismo ng bansa. Layunin din ng ahensya na pagsamahin ng musika at larawan ng mga tourist destination upang makagawa ng mas malakas at long-lasting impressions sa publiko. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Yan po mga kaibigan ng kabuuan po ng Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat po sa matumuto po sa ating balitaan. Magandang gabi sa iyo, Nanay Carmen. At kay Mami Emmy. And of course, sa ating mga nakagapay sa ating balitaan, nandyan si Sir Ian Dennis Pedro. Kumusta ka na, Sir? Sir Ian, hanggang madaling araw nanonood talaga? na yan. Wow, wala yatang tulugan. Sir Ian, good morning. Abay, lalong walang tulugan yan sa mismong impeachment trial simula sa Lunes, ha? Si Ma'am Beth Grace, si Teresita Atienza, maging si Margarita Guevara, Leo Habares, si Randy Martin, si Bernilo Cianosa, si Miggy Villa, magandang gabi po sa inyo. And thank you rin sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Nandiyan pa rin po si Don Carlos, nandiyan din si Ara. Sino pa nandyan? Si Partner Cases. Jeric, maraming salamat din sa ating DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, at sa ating pong DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas